have as your children, sons and daughters, brothers and sisters in Christ Jesus, family members. We honor you and we honor one another, Father God, in giving us always the opportunity as our privilege, O God, of speaking towards one another and sharing our lives together, helping one another, loving one another, praying for one another, admiring one another, Father God. And thank you for words that are coming from you, that we are able to release what's in our heart, from your heart, from your spirit, towards us, so that all of us may be one in the power of God's love, by the grace of God. Thank you for the mercies that endures forever. They are new every morning. They are new today, Father God. And we speak this, Lord, to ourselves. We speak this to one another. We speak it, oh God, to our community where we are at right now. Knowing, oh God, that any curse, negative, God. Members are changing, our minds are being renewed. Our hearts, Lord, and our minds are working together for the transformation, oh God, of our lives. Today is far much more better than yesterday. Yes, Lord. As I decree, oh Father God, that greater things are happening today because we are growing from faith to faith and glory to glory, from knowledge to knowledge, deeper in our understanding and the wisdom of God in operation, that we are able to anticipate things, anticipate matters, anticipate greater things that are happening. Because your word has already spoken it, oh God, that we are into a better future, Father God, with success and prosperity, that as we hear these words and meditate on them, we know that it will produce fruits of righteousness and holiness of God that is already within the inside of us. Thank you that we are becoming more complete, Father God, and coming into the fullness of who we really are already in Christ Jesus. Thank you for divine prosperity from the realm of the Spirit, that we are blessed with all spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus, as we are seated together with Him in Christ Jesus. Thank you that these things, oh God, hallelujah, are being awakened and being attracted to us. The blessing of the Lord, they make us rich. It makes us rich and adds no sorrow to it. We honor you for every testimony, sharing today, opening up of our hearts and even our souls, our minds, so that we can be free from any bondage of our past, Father God, and heal fast in the name of Jesus, spirit, soul, and body. All honor and glory and thanksgiving, we give it back unto you in Christ Jesus. And everyone would say, Amen and Amen. Hallelujah. Magandang umaga po sa inyo lahat, and welcome po sa ating glorious meeting and work of God's Spirit in the renewing of our minds and transformation. And of course, kung ano po yung anticipation natin sa araw na ito is what the Word of God is going to accomplish, the Spirit of God is going to accomplish sa atin. Kasi meron lagi nakikinig sa atin. Una, sa Espiritu, pinakikinggan tayo because we are one with the Spirit of God. According to what we are saying, it will be done unto us. Kasi kung anong naririnig ng Panginoon, maging yung mga angels, mga nandun sa realm of the Spirit, what we say is being done unto us, sabi nga ng Bible. What they hear us say, they will do it unto us. Yeah. Amen. So nandun yung tinatawag na awareness natin, consciousness natin doon sa kapangyarihan ng salitang lumalabas sa mga bibig natin. And we put ourselves into a place of something that is glorious, something that is better than yesterday, on the basis on how we validate ourselves, on how God speaks to us based on our identity in Him. Second, tayo ang nagbibigay ng tinatawag na
affirmation by the words that we speak. We don't speak. Makalunos na ako man, we don't speak. Very poor na ako man, very weak na ako man. You could have it in your thoughts. Okay, but as long as you don't speak it out, nothing is going to take place. Aside from when you, pero nasabi mo, dahil meron ka ng kaalaman patungkol dun sa kapangyarihan ng salitang lumalabas sa mga bibig natin, pwede mong ma-evict yung mga mo sa sarili problem. Okay, tayo totoo nag-aaral doon sa mga bagay-bagay na inilagdanan ng Panginoon sa atin. At habang tayo nakikinig sa bawat isa, doon sa mga experiences natin, meron kang katapat na maaari doon sa experience mo, hindi mo mawawari kung paano ka lalabas, paano ka magbibigyan ng tinatawag na pang-unawa at knowledge doon. Meron sigurado mga taong nauna sa atin, nauna sa inyo, na pwede kang matuto. So, isipin na lang po natin ito, no? Kasi mahirap talaga yung nagsishare. Pangalawa, mahirap talaga yung nagsasalita. Kung hindi ka sanay. Kaya nga ang ginagawa po natin dito, sinasanay po namin kayong magsalita. Kasi sa isip mo, ang hirap talaga yung, di ba, yung iniisip mo, ano kayong sasabihin ko? Baka mali yung sasabihin ko, di ba? Nakakaya naman, baka mali. Instead na maka-edify ako, hindi ma-edify yung tao. But here we are teaching you how to be able to speak your experience, your situation, yung circumstansya ng buhay mo. And sigurado sa atin na nandirito, meron mag-i-speak na nandun pala yung sagot mo. Yes, hindi lang nasa akin, nasa lahat, nasa atin lahat. Kasi, and sooner or later, doon sa bagay na hindi mo alam, ganun pala yun, natututo ka. Kung di ka sanay nakikipag-usap, masasanay kang nakikipag-usap, nasishare mo yung buhay mo. Kung dati intimidated ka, nahiya ka, pero dahil natutunan mo everyday kung paano, yung tinatawag na pakikipag-fellowship, no? Maintindihan mo kung paano ka rin mag-share ng buhay mo. Na yung palang buhay mo, akala mo napakasama, pero dahil diniliver ka ng Panginoon doon sa mga bagay na dati hindi mo maintindihan, akala mo masama, akala ng ibang tao masama ka, pero dahil mayroong pagbabago ginagawa si God sa buhay mo, buhay natin. Kapag sinare mo yan, siguradong mayroong mga taong lalakas, mayroong mga taong ma-edify, mayroong mga taong masasave, mayroong mga taong madideliver, mayroong mga taong ma-justify, mayroong mga taong ma-restore sa pamagitan ng mga mumunting testimonyo natin sa buhay natin. Amen po ba? Okay, so palakpakan po natin ang Panginoon at mag-umpisa na po tayong mag-share sa at least sa mga natutunan nyo, mga nakalipas na mga pag-aaral natin, mga naririnig po ninyo. Okay, sino po yung mauuna? Kung meron po kayong experience, meron po kayong na-overcome, no? Kahapon, ayan. Meron po kayong na-overcome kahapon doon sa mga pinag-aralan natin patungkol doon sa prosperidad ninyo. Pwede po ninyong i-share yun. Okay? So, sino po yung mauna mag-share? Praise the name of Jesus. Wala po ba? Siguradong meron. Ayan. Good morning. Yes, Han. Good morning. Morning. Yeah, You want- yesterday we had outreach in the bars around Walking Street. But just to share, we started in a restaurant very close to Walking Street to have a coffee and to prepare. But there already you see girls because they come there for dating or for meeting men. And our girls reached out to them. And then they really were touched and start crying. And one of the girls said, I'm waiting for years for this moment that someone will come and tell me that God is real and that God really loves me.
And it took us at least, I think, an hour that we prayed with them, and then they were crying, and the girls, that's 22 years and 24, I think, and they grabbed our girls, hugging them, and they did not let them go. They were so hungry for love and for real love, and that they saw that these people really share real love. And it was really that we took an hour or something, and yeah, it was really great. And we prayed for them, and we invite everyone for the church on Sunday. So also we invited the girls. And then the waiter, a boy, a Lalaki, came. He said, "Can I also come to your church Sunday?" And you see that the atmosphere is changing. If you bring Jesus and you do it boldly, just without any, what is that, hindrance or whatever, then you see that the atmosphere is changing. And what the strange experience that we had when we walked outside the restaurant, all four of us, I was with three girls, all four of us experienced that it was like that, like we walked on clouds or something. That it was so light in our head and in our walking that it was like we did not touch the street anymore. That feeling I had, and I shared with the girls, and they said, "Kuya, we also feel the same. We have the same experience. This is so light. We feel like we're in heaven. We walk, but we don't feel the street." It was really a strange experience, and all four of us had the same experience. And yeah, not that we are so good, but also we paid they had one meal that they shared together, I think, for their budget, and they had both a coffee. And we said to the waiter, like, "Can we pay for them, but don't tell them?" And then we want to surprise them when they go, that they don't have to pay, and that you can say, "Jesus paid for you because he loves you." So we always try to be a blessing to people and to what we have to share with them. But also in the bars, it's really special moments with girls, and we all invite them for the church. We have screenshots from the website and the Facebook of Powerhouse. We show to them, but sometimes it's difficult for the address. But I always say, if you can find things from darkness and that's easy to find, then it's also not hard to find the church. If you really have the desire, you will find it. Okay, thank you so much. Because the Holy Spirit was really, really present, and it was really a great experience to be there again. Thank you so much. Thank you, Chief. Uh, bring tabs and to glory churches. I mean, those people, not really these places, but you're bringing place where they are at right now. And by God, to be able also to save those others that are still in that place. Thank God for your life. Thank God for your life. Amen. Hallelujah. Okay, next po. Sige lang po, share kayo. Kung halimbawa, meron kayong mga ministries yun, ano nangyari sa mga ministries nyo? Share nyo. Okay? Share nyo. Hello po, good morning, Bishop. Good morning, everyone. Share ko lang po nung na-confine yung anak ko sa dengue nung November 4 hanggang November 7 po. Power of declaration po yung nangyari sa aming pamilya. Yung ano po doon, kasi mababa po yung platelet count ng anak ko, and then hemoglobin niya. And then po, yung Miyerkules, parang sabi ko, hindi na tama to.
bumababa ng hemoglobin at platelet count ng anak ko. And then po, na-reveal po sa akin si Lord na yung power of declaration. Sabi ko buti sa declaration ko na, Lord, increase hemoglobin, increase platelet count, and provision and favor. Sabi ko na makakalabas na po kami bukas, sabi ko. And then po, yung sabi ko, agreement po naming mag-asawa sa anak namin na yung ano na yun, oras na yun, yung prayer namin dahil sa praise and worship na pinanghawakan po rin namin, and then yung verse na I can do all things through Christ to strengthen me. And then po, meron din pong reveal sa akin si Lord dun sa Hebrews 10:23. Sabi po niya, huwag mawalan ng pag-asa, palakasin ang pananampalataya dahil tapat ang nangako sa iyo. Sabi pong ganun. And then po, dahil po sa paulit-ulit po namin sinabi ng asawa ko yung declaration of healing, declaration increase hemoglobin, and declaration of platelet count. And then po, kinabukasan, papasok pa lang po yung doktor, sinabi niya sa amin na makakauwi na kami. Ang sabi namin, Lord, salamat po dahil dininig niyo po yung panalangin namin, dahil nagpupuri at nagpapasalamat po na kami po sa inyo. And then po, pauwi na po kami. Ang lakas po ng ulan. Sabi ko, Lord, uuwi po kami ngayon. Wala pong sabagal na titigil po yung ulan. Mag-aaraw ngayong oras na to, sabi ko pong gano'n. Dahil may aasat po suwin pa yung asawa ko sa billing ng anak ko, sabi ko pong gano'n. And then po, yung ano po, dahil kumuha po ng indigency yung kapatid ko sa barangay. And then po, pumunta po yung asawa ko doon sa ano. Yung grace ni Lord po nandun. Yung pagpapala po nandun. Dahil doon sa doon sa sabi ng hindi nagkulang ang Panginoon sa atin sa araw-araw. Yun po. And then po, sabi ko, yun nga, yung 51 na platelet count niya, naging 241 po by the grace of God. Thank you po. Good morning po ulit sa inyong lahat. Praise God. So yung pinapakinggan po ninyo, hindi lang ano yan, no? Hindi lang isang katang-isip yan o isang bagay na napapakinggan nyo na nangyari lang sa isang tao. Hindi po. Nangyayari sa inyo yan pagka receive ninyo at you put it, when you begin to put it to work, you will see the power of what you have heard when you act on it. At the same time, yung faith nyo, hindi naman nanatili doon sa dati yan. Pati yung dati yung pinaniniwalaan na mga negative sa buhay ninyo, isusurpass po yan. Okay? Isusupersede ng mga bagay na napakinggan ninyo kasi yun po yung katotohanan paano nabubuhay na mayroong Kristo. Amen po ba? Okay, palakpakan natin ang Panginoon. Let your testimonies serve as glorification to God. Let God receive the glory doon sa mga bagay na nangyari sa mga buhay ninyo. Pastor, bakit mayroon ko share? Ha? After, sige, sino ba share? Ako po, Bishop. Sige. Gusto ko pong i-share yung nag-start po to after po nung conference healing. Medyo matagal na po siya, pero I believe si Lord marami pong ginagawa sa buhay namin na answered prayer po during the time na after po nung conference. Kasi nireceive ko lang po talaga lahat ng mga yung mga share, yung mga tinestify nyo po, tsaka po ng ibang pastor. Yung nagrema po sa akin during that time is God's nature is to heal. And then sabi kong ganyan, habang nagpupuro po kami dun sa entrance, sabi ko, God, you will restore, you will heal. Sabi ko, itong conference na to, alam ko may gagawin ka dito. And let me experience it. Sabi ko pong ganun during the worship. Tapos, pag-uwi ko po, after 2 days, pag-uwi ko po, so parang Sunday ng morning, okay pa po yung baby ko. Tapos, kinabukasan po,
yun na po, nag-start na po yung lagnat ng anak ko. So si Peter po nagkaroon siya ng dengue. For 8-month-old baby, nagka-dengue po siya. Only to find out that was Thursday nung napacheck ko po yung platelet niya. Kasi parang nagkaroon lang po ako ng wisdom na sabi ko kay mama, pacheck ko na kaya yung ano niya, yung platelet niya. Sabi kong ganun. Ay, pacheck ko na kaya siya. Sabi kong ganyan sa dengue. Sabi ko yung dengue 2, duo dengue 2. Sabi ko ganun. Sige, sabi niya ganyan, pacheck mo na. Sabi niya ganyan sa akin. Tapos, nung pong 4 days na yon, kasi dahil ang dami pong symptoms na nararamdaman ng anak ko, and at the same time, by Monday morning po, kasi nasintak siya. Kalalabas lang po nung ngipin niya sa harap. Singlaki lang po siya ng butil lang mais, tas nasintak pa siya. So, knowing, akala ko dahil nasintak siya, yun yung kinakalagnat niya. Kaya lang nagtataka na ako, bakit parang hindi bumababa yung lagnat niya? Nagsiskip pa. So, parang may diversion na okay siya, tas hindi. So, only to have an wisdom na ipacheck ko na siya by Thursday pa. Pero, yung pong Wednesday po ng gabi, madaling araw, parang naggano na po siya. Parang siyang nag-seizure ng konti. Pero konting-konti lang. Pero nag-stretch po siya tas nag-ano po siya, nag-chill siya na ganyan. So, after po nung time na nilalagnat si Peter, nung napacheck ko na rin po siya, tinakbo po namin siya sa JBL kasi po yung palang yung pong dengue niya, nakita na yung platelet is 91 lang. So, kinausap po ako nung doktor niya dito lang po sa AlphaMed. Hindi niya po talaga doktor yon. Parang nagpe-pray lang po ako ng tongue. Sabi ko, Lord, ano man po itong ma-encounter ko today, sabi ko, let your favor be here. Sabi kong ganun. Yung favor sa amin ng anak ko, continuous, wala magiging problema, ganyan. Sabi ko po, ang dami ko po dineclare that time. And after po noon, that day lang nagkaroon ng pedya. Hindi naman po talaga nagkakaroon ng pedya sa AlphaMed. Ano po na napaka-rare lang. And alam ko po, blessing po ni Lord yun kasi sinabi ko po sa kanya, sabi mo, hindi mo kami papabayaan ni Peter. Sabi ko ganun, ikaw yung tatay niya. Sabi ko pong ganun sa kanya. So, alam ko po, during the time, ginaguide na po kami ni Lord. And alam ko, ino-orchestrate niya na po lahat, all things work together for good. Until such time po na inano ko na po siya dito sa JBL, yung pong pagsistay ko po dito ng 6 days, I thought it was in hell. Kasi sabi nila, JB hell yung sabi nila dyan. But only to find out, ang dami ko pong natutunan na pagpasok po namin dyan, lahat po ng favor napunta sa amin kahit tinawag ko po yung pinaka-head, head medical nila. Kasi si Peter po hindi makuhan ng hindi po sila magaling kumuha ng dugo, ugat para po masweruhan si Peter. So, dahil kasama ko po si Ate Janet that time, sabi ko, Ate, meron kayang magaling na meron, sabi niya, tanong mo kung meron may shooter dyan. Sabi niya ganyan sa amin. So, yun po, no, to tell the story short, nakipag-away po kami, naganap po kami ng magagaling na shooter na makakuha po ng ugat. 3 na po silang kumuha ng ugat, wala pa rin po. Tapos, ine-explain po sa akin ng doktor, sabi ko, Dok, sabi ko, paano naman po ako maniniwala sa inyo? Sabi kong ganun. Kasi, oras lang naman po ang pagitan. Sabi kong ganyan. Kinuhanan po siya ng dugo doon, nakuhanan po siya, tas sa inyo, hindi. Sabi kong ganyan. Hindi ko po kina-question yung ano nyo, yung ano niya, yung credibility niya. Kaya lang sabi ko, kung di nyo kaya, meron kayong shooter, magbigay kayo. Sabi ko ganun. Kasi alam ko, sabi nga po ni Ate Janet, meron daw at least isa. Sabi nga ganyan. So, sabi ko, discharge na lang natin si Peter. Ilipat natin siya sa iba't ibang, sabi ko, ilipat natin siya sa St. Ferdinand. Dinecline po siya. Pumunta po kami ng Calcutta, na decline din siya.
pumunta po kami ng Bulao, na-decline kasi wala daw pong blood bank. Sa Calcutta naman, kailangan may down payment. Wala po akong ganun kalaking pera. So, I declare, sabi po nila, ma'am, ang reason po, ba't namin kayo hindi pinapapasok dito? Kasi kailangan pong malagyan just in case ng dugo ni Peter. Sabi po ganun. So, medyo nag-worry na po ako, no? Nag-shake na po ako kasi ayoko pong malagyan ng panibagong dugo yung baby ko at his early age, 8 months, imagine. Tapos, after po no na naghihingi po kami ng prayer nung nasa kalagayan, medyo nasha-shaken na po ako. Pero sabi ko, Lord, sabi ko, ikaw na yung bahala dito. Tapos tumawag po yung nanay ko. Sabi niya, ibalik mo sa JBL. Sabi niya, ako mag-aano, sabi niya ganyan. Binalik niya po sa JBL. So pagbalik po niya dun sa JBL sa nasweranuhan na siya. Si mama naman na nagpe-pray, sabi niya, Lord, sabi niya, pinagpe-pray ko po yung taong maglalagay ng swera sa apo ko. Sana paglagay niya, makuha na niya agad. So, glory to God, isang shot lang po yung time na yon, nakuha na. Kasi namamagana po yung ng anak ko yung kamay at saka paa niya. So, saan pa po nila lalagyan ng ng swero? Kasi yun lang po yung importante sa may dengue. Tapos, after ilang days po, so, nag-okay na po si Peter. Hindi po nila sinabi sa akin na yung platelet niya is umabot ng 51. Ang platelet at his age. After 2 days, so yun po ang critical level ng dengue sa age niya. So, lay hands lang po ako ng lay hands, pray lang po ako ng pray, tawa pa ako ng tawa. Nalaman ko na lang po nung madi-discharge na lang kami. Tapos, after po ng pagsistay namin doon, meron pong may mga pulmonya doon sa likod, meron pong mga nurse na masusungit, ganyan. Meron pong mga iba't ibang klase na tao po, no? Pero doon ko po nakita na naituro sa akin na Lord, this is the first, ni-recall po niya ako, this is the first thing you love. Sabi niya ganyan, na minahal mo yung mga taong katulad ng ganito. Kasi wala pong pinipili ang JBL, mayaman, mahirap. Sama-sama po kami doon eh. Yung katabi ko po, hindi ko mawari yung amoy, pero hindi po ako nagselan kasi sabi ko, Lord, kung may pinapagawa ka dito, let it be. Sabi ko ganyan. So, mag-ina lang po yon, dalawa lang din sila. So hinilamusan ko po yung bata, ang dami po namin itinulungan na tao. Ganon, nakita ko po yung tulungan nung yung hindi pa kumain yung iba, ano ba man yung sabihin mo lang na, ate kumain ka na, share mo kung anong meron ka. Tapos dahil nasa ER po kami, nakita ko po yung mga mabilis nang mamatay, yung bang kapapasok lang sa JBL, mamaya patay na. So sabi ko, mali pala yung description ng JBL. I can call it JB Heaven. JB Heaven na. Kasi madami pong opportunities to see the goodness of Lord po doon. Na talagang dinadala nila doon, talagang critical na po talaga. And yung iba po talaga, kaya po talagang hindi sila naaasikaso kasi po, meron din pong tawag dito, meron na po talagang komplikasyon. So dahil nasa tabi lang po kami ng ER, ilang step lang po yun, madami nang namamatay. Na-realize ko, sabi ko, Lord, marami pong salamat kasi kayo po yung nagbigay kayo po yung nagbigay ng wisdom sa lahat. And then after po ng 6 days na pag-stay namin, marami po kaming nakakaibigan na natulungan. Nagkaroon po ng restoration gawa po dun sa conference. So, nag-message po ako kay Sis Aliana and sa iba pong si Papa po ni Peter for 8 to 9 months na-restore po yung relationship namin bilang formal po. Si Peter nakita niya po yung yung anak niya. Tapos yung pong ex ko na po sa akin, ng iwan din, same goes na parang iniwanan po ako. Ni-restore din po ni Lord yung relationship namin and nakita ko po kung gaano po kabuti si Lord sa buhay namin na akala ko yung mga taong hindi po talaga, kumbaga gumawa ng masama sa'yo, wala na, ganun na lang. Pero God only restores and nagpapasalamat po ako kasi para sa akin nabuo po lalo yung pagkatao ni Peter dahil nakita po niya ulit yung tatay niya after how many days and kahit ganun lang po kabilis, at least alam ko po na si Lord talaga may ginagawa po sa buhay namin. Yun lang po. Thank you.
Hallelujah. Praise God. Dami ng ginawa ng Diyos sa buhay mo, Ebon. No? Opo. Sobra meron pa po niyan pero iniintay ko pa po yung ginagawa ni Lord sa buhay namin. Sobrang akala ko po wala na po akong chance, yung parang akala mo parang walang ginagawa si Lord sa buhay ko po. Pero thank you po talaga kay Lord at saka po sa turo niyo, tsaka kila Tito Denny po rin. Sa lahat po na nag-pray, gusto ko pong i-take yung opportunity. Sobra pong thank you po. Okay. Amen. To God be the glory. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Pastor, bisa ka mag-share? Sige. Kenny ka. Magandang good morning po sa lahat. Actually, hindi tanan din ni Ibon ta? Ay, Ibon pala. Sino kaya yung kako ba't ang ganda ng boses, sabi ko. Okay. Hindi na sana ako mag-share, pero siguro kailangan Pastor Tony, makasmile. Mag-share na ako total. Parang marami yata yung hindi marami yung nadedengge. No? Medyo ano yata. So baka lang po makatulong. Unang-una, I'm not against doctors, no? Wala pong problema diyan. At kung kailangan naman dalhin talaga yung bata, by all means, pwede naman po. At ang mga doktor ay ginagamit din naman ng Diyos yan. May mga instances din na yung anak ko, yung si LJ, nung nabalian yung paa, naoperahan po yan, doktor din. Pero may mga instances po kasi na, sa akin po kasi sa akin to, po dahil sa edad ko na ito, 55, banda na 24 problema ko. Sabi ng pwede daw sumabog yung atay ko at mamatay ako. That was 24 years ago. At I believe, mas mahaba pa kay King Hezekiah yung extension ng buhay ko. Dahil siya 15 lang, ako 24. Di ba? So praise God, buhay pa rin naman ako at wala naman po ako nararamdaman sa tiyan ko. At hindi na ako nagpapadoktor kung anong itsura ng atay ko ngayon. Pero palagay ko bagong atay na ito kasi 24 years na eh. Okay, balik po tayo doon sa sinabi ko. Doon sa mga, baka po makatulong lang, no? Doon sa magkakaroon pa ng ganyang problema sa mga bata. Kasi ang hirap po ng magulang eh. Nakita ko yung struggle ni Avon. Kaya gusto ko sana mag-share kasi biro mo, dinala sa JBL, ang layo. Tapos kung saan-saan may mga tinanggihan, may mga blood transfusion, kung ano-ano, ang hirap eh. So, para sa akin po kasi, nung kakaroon na ako ng mga iba't ibang karamdaman, pati sa kidney, ate sa pang kumukuha ng presyon ko. No? So, isipin mo kung iinom ako ng mga gamot. Hanggang ngayon po, 55 years old, wala akong maintenance kahit isa. Sa dami ng sakit na inabot ko. No po? So, biblically, Bible lang naman po ang basis natin. Wala naman pong iba. Kasi po, unang-una, yung mga gamot po ngayon, mga chemical yan synthetic, meron po yan. Natin yan. O pare, nag-normal naman yung sugar ko, sabi niya, sa maintenance ko. Good, sabi ko, okay lang pala. After 3 days po, namatay siya. Nung pinuntahan ko yung asawa niya, ano nangyari kay Romel? Doon ba sa diabetes siya? Hindi, sir, sabi niya. Natunaw daw yung yung kanyang kidney. So, paano po natin sasabihin gumaling tayo kung meron tayong ibang sistema ng katawan na nasisira? So, ako po, personally, pinag-aralan ko, sabi ko, wala pong pinakamaganda, kundi pag-aralan natin. Kung ano yung sakit natin, pag-aralan natin. Kasi po yung ignorance, alam po natin yan, kahit naman sa buhay eh. Ano po sabi ng Hosea 4:6? My people were destroyed or perished from lack of knowledge. Mahirap po yung ignorante. So pag ako po merong karamdaman, tumitingin po kahit yung mga anak ko pag may problema, alam ko na kagad yung gagawin ko. But of course, it will be based on biblical principle. Kasi po, unang-una, napansin niyo po ba yung mga dahon? Alam naman po natin, sabi ng Colossians, di ba? 1:16, all things were created by God for Him and by Him. Create po lahat ng Diyos yan at pag yan ginamit natin, tayo po ay gumaling, mag-glorify po ang Panginoon. No? Ang kaso po, siyempre, maraming tao ngayon, may mga pera, hindi na ayaw na ng
Ako po meron siguro ako hanggang 6 na dahon na pinakukuluan hanggang 7 araw-araw umiinom po ako. No? Kasi naniniwala po ako. Kung babasahin po natin yung Ezekiel 47 verse 12, mahaba po yon, sabi niya doon, basahin nyo na lang po. May part po doon sa bandang uli, sabi niya, the fruit should be their food and leaves as their medicine. Yan pong original talaga. No? So, balik po tayo sa dengue. Yung anak ko, si LJ, mga yan, dengue talaga. Nung si LJ, nandito kami sa Sabana, linagnat, 3 days, 4 days, hindi nawawala yung lagnat. So I keep on praying on him. Pumapasok ako sa trabaho, chef ako noon. Sabi ko, hindi umaalis, pero sige lang. Kasi po, naniniwala po ako na yung word na pray without ceasing, it does not mean that you have to pray 7/24. But when you pray, do not stop until your prayer manifested. Kung ano hinihingi. Ganun po yung paniniwala ko. Hindi porke 4 days hindi nawawala, hindi na, wala pala, hindi naman gumagaling. Hindi po. So diretso ko, I keep on praying, I keep on believing na hindi ko na inisip kung ano yung sakit ng anak ko, pero meron pong mga symptoms. Dumudugo yung gilagid niya, masakit ang ulo niya, masakit ang tiyan niya. So alam ko po sa YouTube, dengue. Kaya hindi na ako sa doktor. Alam ko po, sigurado ko, araw, babalik yung lagnat, meron ng rashes, dengue. Para po akong doktor. Alam ko po kasi nababasa ko sa YouTube, sila Doc Willie Ong, nakikita ko alam ko eh. So, yung pong eksaktong nangyari sa anak ko, I keep on praying. Meron po akong pera nagtatrabaho ko, pero yung pera ko, alam niyo po yung nadedengue, minsan kung sa private ka, 50,000, 100,000. Kung may pera man akong ganon, gusto ng Diyos yun, pang SM ko na lang, pang Markimol ko na, hindi ko babayad sa doktor. So, nangyari po, mahal ng doktor eh. Ano po, sige, okay lang po kung may pera kayo, walang problema sa. Pero ako, hindi ko po gagawin yun. Basta't ako naniniwala ko, yung mga ano ko po, ino-offer ko sa Panginoon niya, kahit si Alexis, ang dami na pong sakit ni Alexis, kwento ko sa inyo, hindi conscious siya, wala siyang malay. Nung in-offer ko po sa Diyos yung mga, alam mo si Alexis po, nung in-offer ko sa Panginoon yan, nasa emergency yan, nung lumabas sa nanay niya, ang daming tao, dyan po sa una pinanganak yan, cesarean. Sabi ko sa nurse, pwede bang hiramin ko sandali yung anak ko? Ay, hindi po pwede. Sige na, pastor ako, sabi ko, pagpe-pray ko lang. I-offer ko lang sa Panginoon yung anak ko. Pinahiram nila, tinaas ko po si Alexis na ngayon, tinatawanan ako ng mga nakapila doon. Lord, I pray this child unto you, Lord. Keep him safe, palakihin mo siyang may banal. Nag-pray po ako, tinatawanan ako ng pangatawa, and I don't care. Binalik ko. So naniniwala po ako yung protection ng Panginoon. Walang mangyayaring masama sa anak ko, sa mga anak ko. Tapos ang nangyari po kay LJ, after 6 days, pinainom ko lang siya ng pineapple juice. After 6 days, nasa trabaho ko, pag uwi ko po, 6 days, sakto. Yung lagnat niya, hindi humihinto, diretso, nawala lang ng isang araw, tapos lumabas yung rashes. Dapat yun, tatakbo ko na. Kasi yung sign na yun, yung sinasabi ni ganung pag lumabas na, dumudugo po yung gilagid niya. Hindi ako natatakot. Sabi po ni Marie, dalhin na natin sa doktor. Nakalimutan mo na ba yung ginawa ng doktor sa anak natin na si Claudine? Puso yun. Sabi, butas sa puso yun. Sabi ng mga doktor, mamamatay, mawawala. Pag hindi na-opera, mamamatay. Pag hindi nag-lifetime medication, mamamatay. 22 years old na po, buhay pa, grace of God. So, anong nangyari po dito kay LJ? After 6 days, pag uwi ko, nakita ko, nagjojolen na dun sa labas. Nag-holen na ng ganyan. Oh, Jay, okay ka na. Okay na pa, wala na po, hindi na bumalik yung lagnat. Sis po, sabi po ng si Gladys, dinagnat, nasa Porac kami. Siguro mga last 3 years pa lang po yun. Nasa Porac kami. Dinagnat, simple lagnat. Hindi maalis, 3 days. Kasi dati tubig lang ng tubig, tapos yung lemon water, yun lang pinainom ko. Hindi man nga kahit biogesic, hindi man po umiinom yung mga anak ko. Lemon water, tubig ng tubig, anak tubig. Hindi nawawala. After 3 days, ganun na naman po. Diretso 3 days, 4 days, nag-stop yung lagnat, akala ko tapos na, pumunta sa pinsan niya doon sa resort, sa Kalibutbot. After 1 day, sabi ng pinsan ko, Liman, si Gladys ang taas ng lagnat. Pinuntahan ko, pagtingin ko po, nasa meeting ako ng shirt nun eh.
Pagdating po ng ano, sabi ko, alam ko lang naman, nasa excerpt po ako noon, nasa powerhouse ako. Nas po ako ng YouTube, nakita ko yung mga dahon, tawa-tawa, tsaka dahon ng ano, ng papaya. Tiningnan ko yung mga comment, mas marami yung dahon ng papaya, tawa-tawa, wala ako doon sa likod ng simbahan ko, doon sa Porac. Meron pong papaya doon. Ang ginawa ko, kumuha ako ng 5. Nakita ko mas marami yung views yung mga comment na papaya. Posibleng walang totoo sa sinasabi ng mga yon. And it is biblical po naman talaga. Hindi naman gagawin, kahit nga po yung dahon, yung mga paragis, nakita nyo yung paragis, yung kinakain ng kabayo dyan sa harap ng CTI. Hindi man po pinapansin yan, ang dami, pero panoorin niyo po yung Jessica So, yung matris ng babae. Ano lang yan, kung anong klase. Imposible. Sinabi niya ba, the leaves should be their medicine. Kaya po ginawa ng Panginoon yan. Hindi niya po gagawin yan na singaw lang. Hindi po totoo yun. So, ano nangyari po, kumuha ako ng 5 dahon na malalaki ng papaya, tapos inano ko po, blender ko. Yung green na yung pong sinala ko. Alam mo, tinikman ko po, kahit ako hindi ko kaya kung iinumin ko. Sobrang pait siguro. Tikman niyo po kung 15 pait nung ampalaya. Ang pait. Eto na, dilinapitan ko po si Gladys. Payat na po siya, pumayat. Hindi man nag-diet, pero mas gusto ko sana yung katawan niya yun kung yun ang katawan niya. Pumayat na eh. Di, pinainom ko, mahina na po siya. Mahina na si Gladys. Hindi na po makatayo, hindi na kumakain. Gladys, tumayo ka sandali, anak, mag-usap tayo, sabi ko. Inumin mo ito, anak. Pag-pray natin bago mo inumin. Nung painom ko po pa, yan, si Gladys pa naman sa mga anak ko, takot sa gamot. Anak, inumin mo ito, gagaling ka sa pangalan ni Jesus, sabi ko. Tapos po, kasi lang ito gagaling. Ngayon at ngayon lang, gagaling ka na. 6 days na po yung lagnat niya. Pag hindi mo ininom to, makakasama mo na si lola mo sa langit. Sabi ko sa kanya, Papa, sabi niya, ayaw ko pa po, sabi niya. O sige, inumin mo. Pag inom niya po, maniwala kayo, wala mang 2 minutes siguro, nawala yung lagnat niya, hindi na bumalik. Hindi ko na nga inulit, sana 3 times a day ko. Hindi na po umulit. Yung lagnat niya, nawala na totally hanggang gumaling na. Ano yung halaman na yun? Papaya, Bishop. Bulong mong papaya. May minsan, 6 days siya malagnat. Hindi po ako nagsisinungaling, totoo po yung sinasabi ko. Naririnig ako ng Diyos. Kaya ako po sineshare to sa inyo kasi kahit naman po, tandaan po natin, our great doctor and physician of all times is Jesus Christ. At taka po tinuturo, ang tagal na po tinuturo. Hindi po ako against sa doktor, ha? Don't make me wrong. Si Bishop po maragal na nagtuturo. Alam niyo po, natutunan ko lahat ng pananampalataya. Siguro glory to God po sa buhay ni Bishop, kung hindi siya naging, ang dami ko pong pinanggalingan na church. Nawala po ako sa powerhouse for quite time. Napunta po ako sa Porac. Matagal ako, 5 years ako. Marami po akong nakitang mga preacher. Yun pong nawawala talaga. Sabi po ng Bible, it is impossible to please God without faith. Kahit po pumunta tayo sa doktor, wala naman pong assurance. Si Rapa po, ewan ko kung naaalala niya. Si Rapa po, pinunta namin ni Bishop. Nasa hospital po siya. Andiyan ba si Rapa? 11 na lang po yung ano niya. Kung hindi ko makalimutan, sabi po ni Ate May, 11 na lang daw yung platelet niya. Dumating kami ni Bishop doon, pinag-pray niya. Ilang araw sila sa hospital. Nung napag-pray po ni Bishop, glory to God, lumabas kagad si Rafa. Mandami pong testimony ng mga anak ko, mga kapatid. Madami po. Gagasos ka sa hospital, wala pa rin pong assurance. Nanggaling ako ng JBL, may mga sinesharean ako dati doon. May mga dengue, binobomba nila, sinesave nila, namamatay din po. Wala namang assurance ang doktor eh. Tapos pera mo, ubusin. Pansinin niyo po tayo, ewan ko kung gano'n ha. Ako po kasi lately, nagko-collapse ako. 2 beses na po ako nag-collapse dito last 3 months. Nagko-collapse ako, bumaba daw yung potassium, hindi ako mamamatay. Wala na po, unconscious na ako. Yung una, dinala ako dahil natumba ako, hindi ko alam. Pagdating ko po sa hospital, nagising ako, kala ko nga langit na kasi maraming ilaw eh. Yung mga LED light pala, nasa langit na. Tuwan-tuwa pa ako.
Sabi nung ano, ba't tumatawa po kayo? Hindi, wala sabi ko. Kasi akala ko nasa langit na ako eh. Yung pala mga LED light lang. Pagtayo ko, keso ganito daw, keso. Tumayo po ako, lalabas ako ng ospital. Hindi, may pasok pa ako, may ano ako, hindi ako mapapano. Pinagpipirma po ako ng waiver. Nagpirma ako. Hanggang lumalabas ako, sumakay ako ng motor ko, tinitingnan ako ng mga, pati yung doktor, siguro si Raulo to, sabi niya, ang taas na ang presyon, tapos ganito, ganyan, nag-collapse. Kilala ko po yung Diyos ko, mga kapatid. So ito po, share ko lang po sa inyo. Share ko lang po ito. Ano pong hindi kayang gawin ng Diyos sa buhay natin? Total, naniniwala tayo. Believing God, 99% below. Don't believe God. Huwag na po tayong maniwala sa Diyos. Kung 99% lang, may maiiwan na 1%. Pansinin niyo po ngayon, ang daming Kristiyano, naatake. Ay, sakit, susing yakin. Tantayin mo ko rin niya, kaya niya. Nagogro. Hindi ba pwedeng higa muna, mag-pray na lang tayo? Mag-pray mo, kahit itakbo mo sa ospital yan. Diyos, atake. Baka hindi rin. Speak in tongues ka, mag-pray ka. Wala pang kukuhang susi, wala pang mouse tricycle. Lukluk tapake, ni mga manalangin ka ta. Kahit po sa Bible, nakita naman po natin, di ba? Si King Hezekiah, laki na, ay si King Jehoshaphat, ang laki po ng problema niya. Biro mo, buong kaharian niya. Papatay nitong mga warrior na Amobites at Moabites. Hittites, buong kaharian po papatayin. Sabi po doon sa 2 Chronicles chapter 20, di ba? Nung sabi po nung narinig po ni King Hezekiah, "Hoy, mag-training ka ta! Lumal yung sundalos." Ala namang makanyang. When he heard the news, sabi niya, he went into his room and prayed to God and asked God, "What should I do?" Naman po may bulabog naman may. Actually, nung kinabukasan, yung narinig niya yung word sa Panginoon, hindi man pinahanda ng Diyos yung mga sundalo niya. Sabi niya, una yung praise and worship, magpuri. Iba man yung sagot ng Panginoon, hindi naman yung sundalo. Amen? Totoo po yun. Ang layo dun sa expectation niya, siguro kung siya. Kaya nga po sabi ng, di ba? Ang expect niya siguro, paayos yung mga sundalo. Sabi ng Panginoon, the battle belongs to me. Araw-araw po may battle ang buhay natin. Kahit may pera pa tayo, kahit gaano ka pa kayaman, may battle ka eh. Yung battle, ibigay mo lagi sa Panginoon, huwag mong suluhin. Kasi mas kaya niya po yan, mas kaya niyang gawin. Wala pong imposible, alam po natin yun. Yun lang po, good morning po sa ating lahat. Amen. Praise the name of the Lord. Tayo po mga anak ng Diyos, huwag tayong pa-control out of fear. Kasi tayo, nabubuhay tayo by faith. We walk by faith, not by sight. Amen po ba? Kasi kung hindi rin lang magiging katulad yung buhay natin kay Kristo at yung mga apostol na tinayuan nila yung pananampalataya nila to the point of death, okay? They have not already assumed, but really they knew that if they will die, okay, they will be with the Lord. So tayo mga anak ng Panginoon, huwag na tayong mabuhay doon sa doon sa takot. Narinig po natin yung testimony ni Pastor Liman, na supposed to be lahat tayo kung mananampalataya ka talaga, die with dignity of faith. Amen po ba? Be a doctor to yourself. Kasi si Jesus nasa atin na. Amen? Wag ka takot kahit yung anak mo, dahil mahal mo yan, mas matindi, mas maganda ang threat ng kaaway, ng sakit, ng sirkumstansya. Okay? Huwag kang padadala. Amen po ba? Always have the last word that really comes from God towards your mouth. Amen. Even to the point of death. Nung dinala ako sa ospital, talagang ayokong padala sa ospital eh. Kasi alam ko, mabubuhay ako. Are you with me? Sabi ko, bago nyo ako dalhin sa ospital, Amen. hindi ako mamamatay. Amen. Yun ang sinabi ko doon sa mga anak ko. Kaya to the point, alam ko na yung last move mismo ng mga doktor. I can perceive it. Okay? Nag-uusap sila. Alam ko, dadalhin na nila ako doon mismo kung saan yung cremation, paki-cremate
ako, mamatay ako doon sa loob ng ospital. Kasi alam ko, I'm already about to face death and it is not my time yet. Amen ba? Mga kapatid, wag tayong mag-settle for less. Amen. Maski sa prosperidad natin, yung faith natin kung paano tayo maglalakad sa divine health. Kasi yung declaration natin ito uabot na doon sa puntong hindi tayo magkakasakit. Dapat, ganun yung ano natin. At kahit mayroong tama yung katawan mo, naglalakad ka, divine health. Settle yung isip mo. Hindi ako kayang patayin ito. May divine nature ako Wala naman sakit yung divine nature. Meron ba? Yung divine nature mo, meron bang kahirapan yan? Wala. Wala. Totally. Kaya doon yung tinatawag na freedom natin. Amen ba? You have to work that into your soul that you have divine, okay, the divine nature, genetics, okay, wala. Mga scientists, wala. Yung lahat ng bagay na sasabihin nila patungkol sa recovery ng tao, nandyan na sa atin. We are complete in that divine nature. Amen? Amen. O tama yung sinasabi ni Pastor Liman, yung lahat ng kagalingan nandyan sa tinatawag na habitat natin. Saan ka nanggaling? Sa lupa, di ba? O lahat ng mga nandyan, yung mga tinitira natin, mga gamot na yun, ang pinaiinom sa atin ng mga galing yung iba, may mixture, di ba? Whether yung galingan yan, nanggaling yan saan? Sa nature. Amen. Huwag po kayong matakot na. Halimbawa, yung sinabi ng Pastor Liman, yung Peragis, totoo naman yun. Kahit si Dr. Atoy, Kristiyano po yun, pastor yun. Amen. Take it, drink it, the best thing that you can do. Don't do anything out of fear and doubt. Do it by faith. Mix it with faith. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Mix it with faith. Kaya nga, the just shall live by faith, sabi ng Bible Alam po ninyo, ito nangyari sa mga Kristiyano ngayon. Maraming professing Christians. Pero yung pananampalataya nila, okay, hindi talaga ganap. They have to grow into the fullness of who Christ is and the faith of God in them. Amen? Tayo yung magtuturo sa kanila doon sa bagay na yon. Hindi lang yung turo sa bibig natin. By example, patungkol doon sa encounters of nearly death experience, yung mga ganong klaseng encounter ninyo. Alam nyo, meron kayong talagang encounter, meron kayong experience, maaaring hindi sa inyo, yung mga anak ninyo, pero at the same time, you came into a place of recovery, restoration, and restitution. Amen. Doon naman sa mga nangangailangan ng kaperahan tayo, yung faith na nasa atin, kung paano ka na-save, paano ka nagiling, kamukha din yung faith natin yan sa finances. Ipagpilitan mo ng ipagpilitan na ikaw mayaman ka kasi mayaman ka naman talaga. Tagapagmana ka naman talaga. Amen. Are you with me? And then manifest, speak the word manifestation. Manifest in the name of Jesus. I'm taking what belongs to me. Amen. Kasi ito po, may pagkakaiba kasi, pastores. Kung maririnig po ninyo, mayroong pagkakaiba yung nagko-confess lang, nagko-confess. Alam mo yung word of God. Okay, I know, Lord, pinalaya mo na ako. I know, Lord, pinasperan mo na ako. There is one thing that you should understand. Yes, you say you know all of those things, but are you taking authority over them? I said, are you taking authority over them? Are you using your authority? Kahit nasa iyo yun, kung hindi mo tinitake yung authority mo, meron nag-squat mismo, right mo yun, lupain mo yun. Pero kahit alam mong lupa mo yun, pero hindi mo tinitake yung authority mo para i-evict mo yung mga nandun na nag-squat doon, hindi sila aalis. Naintindihan po ba natin?
Kasi may repetition yan, ano? Talagang susubukan ka ng kaaway, susubukan ka ng sakit, susubukan ng circumstansya, susubukan ka ng lack, susubukan ka ng poverty. Pero you have to take authority. Sabihin mo, in the name of Jesus, I'm taking authority. I evict you. You don't have any right in my premise. You don't have a right in my house. Amen. Hallelujah. Andiyan ba kayo? Amen. I'm not designed to be this way. Anything na makuha mo, resources, okay? Kaya meron tayong resources. Yung pinakano lang ng resources, yung resourcefulness mo. Amen. You have to gather all whatever resources God has given unto you. Whatever it is. Amen. Take it, use it, and then mix it by faith. Amen. Hallelujah. Okay, sino pa po? Meron pa po tayong time. Share lang kayo ng share. Share nyo. Powerful yon yung testimony yung nangyari kay Pastor Liman. Ako mismo, witness ako doon. Yung testimony nangyari kay Donnie. Okay, nakita ko yun. Ay lahat ng mga kapastoran, kung nangangarap ka maging tagapagturo ng salita ng Diyos, huwag lang yung magaling ka sa hermeneutics, theology, exegesis. Hindi yun ang pinag-uusapan. May signs and wonders ka ba na nagpa-follow sa'yo? Hello? We're not looking for signs and wonders. Do you have signs and wonders following you? That is an evidence that you have been chosen by God, marked by God in your life. Na ikaw talaga, you are a minister of the gospel. You're not a minister of religiosity or traditions of men. You are a minister of the gospel of Christ. It should be that you should walk, live like the apostles and Jesus. Amen. Amen po ba? Kung di mo kayang pangatawanan yun, magtinda ka na lang ng kamote. I said yes, I'm serious. Kung di mo kayang pangatawanan yun sa buhay mo, okay? At naghahanap ka pa ng signs and wonders. Amen? Yun lang kasing nasave ka. Greatest sign and wonder na yun eh. Yun na bago ka, greatest sign and wonder na yun. Matindi pa sa gamot ng nagkasakit ka. Dahil yung puso mo, yung utak mo, ibadin mo yung puso mo. Yung kahit yung pinakamatinding na heart yung puso in the name of defectiveness. Amen? Okay, sa lahat ng parte ng katawan natin. Ako nga sabi ko, ito yung talaga supernatural ka ako. Kasi bakit? Sinasabi ng katawan ko, ganito ka. Sinasabi ng katawan ko, minsan mataas yung sugar mo, minsan ganito. Sabi ko sa sarili ko, yung ang pinag-usapan namin ni Pastor Liman, kahit wala kang bituka. Hello, kung gusto kang buhayin ng Diyos dahil may faith ka, mabubuhay ka eh. Tama? Eh, ba't yung mga iba, di ba yung isang kidney nila, kinuha na nila, pero buhay pa sila. Tama po ba? Oh. Mga brothers, we have our source of divine health in God. Amen? Kung meron kayong mga anak na may sakit, mga kamag-anak na may sakit, speak the word of God because when you're speaking the word of God, you know what? Chromosome united together to produce. There are always opportunities out there waiting for you to be tapped by you. Amen. Sa negosyo nyo, sa pagkakitaan. Amen. Don't stop calling money comet. Amen. Comet. Unto me, dollars, pesos, any currencies. Amen. Come unto me in the name of Jesus. Amen. Come unto me in the name of Jesus. Right now, I decree and declare that money will come unto you.
Money will come to your place. Money will come to your address. Money will come to your bank accounts. Money will come to your business. Business opportunities will be opened up tremendously in a supernatural way where the intervention of divine angels will be the one to come and bring the financial blessing that you needed in the name of Jesus. Right now, Father God, we are not poor. Nothing, no one among us is a poor child of God. We put a demand on our rights in the heavenly places into the throne of grace, that these things that are in the earth, the treasures that are in the earth, as you said, the earth is the Lord's and the fullness thereof. Silver and gold belongs unto you. We're claiming this, not only claiming this, we're taking this because it belongs to us in the name of Jesus. I decree and declare that people are at Powerhouse as they receive it by faith, that none among us would be feeble, O God, in this life, in the name of Jesus. Katulad ng mga nangyari sa Israelite, Panginoon, declaration mo according to the book of Hebrews na walang taong mahirap. In Jesus' name. They went out of Egypt carrying the treasures from the Egyptians. It's the same thing, Lord. We go in and out of this life, rich and wealthy, healthy people in the mighty name of Jesus. Everyone would say amen. 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 Hallelujah. Brothers and sisters, amen. Keep serving God. Keep serving God. There is no other place in life or better place in life than serving God. Amen. Be confident because you're serving God. God will always see to it that you're always best, at the best of the best. Amen. That you have a lifetime favor. Tandaan nyo yan. Or, ngayon, it will turn for ka na sa pinaka ilang hakbang na lang yan. Don't give up. Amen. At the same time, nararamdaman mo yung pressure, humakbang ka lang. You push in and sooner or later, you are already at the entrance of wherever God has led. Not only for your seasonal breakthroughs, but a break for Amen. big, nandun ka na sa finish line. Andiyan ba kayo, mga brothers and sisters? Praise the name of the Lord. Hallelujah. We are blessed. We are blessed. You are seated together with Christ in the heavenly places. There is no way for you to be lonely. Amen. No way to be stressed. No way to be anxious. No way of worrying, being insecure. You are blessed by God. Amen. See you tomorrow. Hallelujah. See you tomorrow. Thank you, Paul. Thank you, Bishop. Thank you, Bishop.